Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon ngayon. Nagbabalik tayo para sa isa na namang kwentong tiyak na kakatok sa inyong mga puso at magpapainit ng inyong hapon. Madalas nating marinig na ang kasal ay isang sagradong sumpaan hanggang sa kamatayan. Pero paano kung ang kamatayan ay hindi ang katapusan, kundi simula pa lang ng paglantad ng mga kasinungalingan? Paano kung ang taong inakala mong kakampi mo sa hirap at ginhawa ay siya palang nagtulak sa'yo sa hukay? Handa na ba kayong malaman ang katotohanan? Simulan na natin ang kwento. Narito ako ngayon, nakatayo sa likod ng isang malaking puno ng acacia, basang-basa sa ulan, habang pinapanood ang unti-unting pagbaba ng sarili kong kabaong sa lupa. Nakakatawa, hindi ba? Ang makita mo ang sarili mong pangalan na nakaukit sa lapida. Sinag Dalisay Balawis, mapagmahal na asawa, tapat na kaibigan, matapang na sundalo. Kung alam lang nila na ang laman ng kabaong na yon ay walang iba, kundi mga pira-pirasong damit at tabo. Ang tunay na sinag ay narito, humihinga. Pero pakiramdam ko ay mas patay pa ako kaysa sa inaakala nila. Ang hapdi ng mga paso sa kalahati ng aking mukha ay tila walang binatbat sa hapdi ng nakikita ng aking nag-iisang malinaw na mata. Nandoon silang lahat. Ang mga kaibigan, ang mga kamag-anak, at ang mga taong nagpanggap na nagmamalasakit. Lahat sila ay nakaitim, lahat ay lumuluha, at nandoon siya. Si Datu, ang aking asawa, nakatayo siya sa pinakaharap. Hawak ang isang puting rosas. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Tila bapasan niya ang buong mundo sa kanyang pagdadalamhati. Kung hindi ko lang alam ang totoo, baka pati ako ay maniwala sa kanyang palabas. Baka pati ako ay maawa sa kanya at yakapin siya. Pero alam ko na ngayon, ang bawat luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata ay kasing peke ng pagmamahal na ipinangako niya sa harap ng altar. Naalala ko pa ang huling sinabi niya bago ako umalis patungo sa misyon sa Mindanao. Mag-ingat ka, mahal. Hihintayin kita. Iyon pala ang hudyat ng aking katapusan. Ang misyon na yon ay isang patibong. Ang pagsabog na yumanig sa aming kampo. Ang apoy na lumamon sa aking mga kasamahan. Hindi yon gawa ng kalaban. Gawa yon ng isang traidor na binayaran upang siguraduhing hindi na ako makakauwi ng buhay. At ngayon, habang pinagmamasdan ko siya, lumapit ang isang pamilyar na babae upang damayan siya. Si Paraluman, ang aking best friend, simula pagkabata. Ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng lahat ng aking sikreto. Nakahawak siya sa braso ni Datu, mahigpit. Masyadong mahigpit para sa isang kaibigan na nakikiramay lang. Inayos ni Paraluman ang gusot sa kwelyo ng polo ni Datu. Ang galaw ng kanyang mga kamay ay pamilyar. Masyadong pamilyar. Hindi iyon haplos ng isang kaibigan. Iyon ay haplos ng pag-aari. Mula sa kinatatayuan ko sa ilalim ng puno, sa kabila ng malakas na ulan, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil ng tibok ng puso ko. Habang ang lahat ay abala, sa paghagis ng bulaklak sa aking hukay, nakita kong lumapit ang mukha ni Paraluman sa tainga ni Datu. May ibinulong siya. At sa sandaling iyon, ang mukha ng asawa kong kanina lang ay puno ng hapis, ay biglang nagbago. Tumigil ang pagyugyog ng kanyang balikat. Umaliwalas ang kanyang mukha. At sa isang iglap, nakita ko ang pagguhit ng isang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting pilit niyang itinatago. Pero kitang-kita ng aking dalawang mata. Ngiti ng tagumpay. Ngiti ng kalayaan. Para akong sinaksak ng paulit-ulit. Hindi lang nila ako niloko. Ipinagdiriwang nila ang aking kamatayan. Ang libing na ito ay hindi para sa akin. Ito ay ang kanilang victory party. Napatingin ako sa gilid kung saan nakaupo sa wheelchair ang aking ama. Si Mang Gunita. Basang-basa na ang laylayan ng kanyang pantalon
dahil walang nagpapayong sa kanya ng maayos. Ang yaya na dapat ay nag-aalaga sa kanya ay abala sa pakikipagkwentuhan sa ibang katulong. Nakatungo si tatay, parang batang iniwan sa gitna ng kawalan. Ang ama ko, ang taong nagpalaki sa akin ng marangal, ngayon ay parang basahan na itinabi sa isang sulok. Kumuyom ang aking mga kamao. Ang kuko ko ay bumaon sa aking palad hanggang sa maramdaman ko ang init ng sarili kong dugo. Ang sakit ng paso sa aking muka ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang nag-aalab na puot. Isang puot na mas mainit pa sa apoy na lumamon sa kampo namin. Sige lang, bulong ko sa hangin. Ang boses ko ay garalgal, pero puno ng diin. Magpakasaya kayo. Ilibing niyo ang pangalang Sinag Dalisay. Dahil ang babaeng babalik sa buhay niyo ay hindi na ang asawang nagmahal ng tapat, hindi na ang kaibigang nagpaloko. Hinawakan ko ang aking pisngi. Ang magaspang na balat ay paalala ng kanilang kasalanan. Tinalikuran ko ang sementeryo habang unti-unti nang tinatambakan ng lupa ang kabaong. Bawat hakbang palayo ay mabigat, pero sigurado. Kinuha ko ang isang lumang cellphone mula sa bulsa ng aking jacket. Nanginginig ang kamay ko, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa adrenaline. Isang numero lang ang nakasave doon. Pinindot ko ang call button. Isang ring lang. Sumagot agad ang nasa kabilang linya. Walang salita. Tanging ang mabigat na paghinga lang ng isang lalaking naghihintay. Huminga ako ng malalim. Pinalayas ang huling patak ng luha sa aking mga mata. Kalasag. Sambit ko. Ang boses ko ay matigas. Wala nang bahid ng awa. Patay na si Sinag. Handa na si Urduja. Sa kabilang linya, narinig ko ang pagkasa ng baril. Hinihintay ka na namin. Sagot ng pamilyar at baritonong boses ni Kalasag. Umuwi ka na. Pinatay ko ang tawag at naglaho sa dilim ng ulan. Ang bagyo ay nagsisimula pa lang. Kanina pa ako pabalik-balik ng lakad sa loob ng lumang safe house. Ang tanging naririnig ko ay ang lagaslas ng ulan sa yero at ang mabilis na tibok ng sarili kong puso. Ilang oras na ang nakalipas mula nang matanggap ko ang tawag niya. Buhay siya. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pero hanggat hindi ko siya nakikita ng personal, hindi mapapanatag ang kaluluwa ko. Ilang gabi ko nang binabangungot ang balitang sumabog ang kampo nila. Ilang gabi kong sinisi ang sarili ko kung bakit hindi ako sumama sa misyon na yon. Bumukas ang pinto. Pumasok ang hangin at ambon. At doon, sa gitna ng dilim, nakita ko siya. Basang-basa. Nanginginig. Puno ng putik ang sapatos. Pero nakatayo siya ng tuwid, gaya ng isang sundalong ayaw sumuko kahit ubos na ang lakas. Bulong ko. Akmang lalapit para yakapin siya ng mahigpit. Gusto kong iparamdam na ligtas na siya, na nandito na ako. Pero humakbang siya paatras. Itinaas niya ang kanyang kamay para pigilan ako. Wala na si Sinag, Kal. Malamig niyang sabi. Ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. Walang emosyon, walang buhay. Ang nakikita mo ay isang multo. Dahan-dahan niyang inalis ang hood ng kanyang jacket. Napasinghap ako. Ang kalahati ng kanyang mukha. Ang dating makinis at maamong mukha na lihim kong minahal sa loob ng maraming taon. Ngayon ay may markang sunog. Pula, sariwa pa, at siguradong mahapdi. Imbes na pandirian, lalo lang akong nakaramdam ng matinding pagmamahal at matinding galit sa mga gumawa nito sa kanya. Kumuha ako ng first aid kit at hinila ang isang silya. Umupo ka. Gamutin natin iyan. Hindi siya umangal. Naupo siya at hinayaan akong linisin ang kanyang mga sugat. Sa bawat dampi ng bulak, nakikita ko ang pagtiim ng kanyang bagang. Pero ni isang daing ay walang lumabas sa kanyang bibig. Tinitigan ko siya sa mata. Wala na ang kislap ng dating Sinag. Ang natitira na lang ay ang dilim ng isang bagyong paparating. Kailangan kong bumalik sa kanila, Kal. Sabi niya
habang binabalutan ko ng gasa ang pisngi niya. Kailangan kong makapasok sa Hacienda Hiraya. Delikado. Sagot ko agad. Kilala ka nila. Kahit may sugat ka, makikilala ka pa rin ni Datu. Kabisado niya ang bawat galaw mo. Tumayo siya at lumapit sa salamin. Hinawakan niya ang mahaba niyang buhok. Ang buhok na gustong-gustong suklayin ni Datu noon. Kaya nga kailangan mong patayin ang natitira kay Sinag, sabi niya. Kinuha niya ang gunting sa mesa at iniabot sa akin. Gawin mo. Naintindihan ko ang gusto niyang mangyari. Nanginginig ang kamay ko nang abutin ko ang gunting. Ito ang buhok na minsang humaplos sa mukha ko noong mga panahong magkasama kami sa training. Ito ang simbolo ng kanyang pagiging babae sa labas ng uniforme. Pero kailangan itong mawala. Snip! Snip! Bawat bagsak ng hibla ng buhok sa sahig ay parang paglilibing sa nakaraan. Mula sa mahaba at alon-alon niyang buhok, ginawa ko itong maikli. Boy cut, matapang, astig. Sunod naming inayos ang kanyang mukha. Gumamit kami ng theatrical makeup para baguhin ang hugis ng kanyang kilay at ilong. Ang peklat sa kanyang pisngi ay hindi namin tinakpan. Sa halip ay mas dinitalyahan pa namin ito para magmukhang luma at nakakatakot. Tumingin siya sa salamin. Wala na ang maamong misis ni Datu. Ang nasa harap ko ay isang estranghero. Mula ngayon, sabi ko, iniaabot sa kanya ang mga pekeng dokumento na matagal ko nang inihanda para sa mga ganitong emergency. Ikaw na si Orduya Matapang, isang veteranong bodyguard mula sa Mindanao. Walang pamilya, walang nakaraan, pera at trabaho lang ang mahalaga. Kinuha niya ang ID, binasa niya ang pangalan. Orduya. Sambit niya at sa pagkakataong ito, binago niya ang kanyang boses. Mas mababa, mas garalgal, mas brusko. Bagay sa akin. Inilapag ko sa mesa ang isang tablet. May good news ako. O baka bad news, depende sa pananaw mo. Naghahanap ng bagong female bodyguard ang fiancé ni Datu Balois. Napangisi si Orduya nang makita ang litrato ni Paraluman sa screen. Takot ba siya sa karma kaya kailangan niya ng bantay? Paranoid siya, paliwanag ko. Maraming nagagalit sa kanila dahil sa mga issue sa lupa. Gusto niya ng babaeng bodyguard para kaya siyang samahan hanggang sa loob ng kwarto at banyo. Perfect, bulong ni Orduha. Ang nangisi niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Dahil kahit sa impyerno, sasamahan ko siya. Kinabukasan, hinatid ko siya sa tapat ng opisina ng agency na nag-handle ng security ng mga balawis. Nakasuot siya ng itim na leather jacket, cargo pants at combat boots. Ang lakad niya ay mabigat. Tila bawat hakbang ay may dalang panganib. Mag-ingat ka, pahabol ko bago siya bumaba ng sasakyan. Nasa likod mo lang ako. Nakikinig ako sa earpiece. Hindi siya lumingon. Wala nang dapat ingatan, Kal. Patay na ako. 'Di ba? Pinanood ko siyang pumasok sa building. Gusto ko siyang pigilan. Gusto ko siyang itakas na lang at lumayo kami sa gulong ito. Pero alam kong hindi siya matatahimik hanggat hindi siya nakakakuha ng hustisya. At bilang taong nagmamahal sa kanya, ang tanging magagawa ko ay maging sandata niya. Lumipas ang ilang oras ng paghihintay. Narinig ko sa earpiece ang bawat sagot niya sa interview. Magaling siya. Masyadong magaling. Walang bahid ng pagdududa ang mga nag-interview sa kanya. Pasok ka na sa final interview, sabi ng HR manager sa kabilang linya. Nasa loob si Ma'am Paraluman. Gusto kanyang makita ng personal. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ito na. Narinig ko ang pagbukas ng pinto, ang tunog ng high heels sa marmol na sahig. So, narinig ko ang matinis at pamilyar na boses ni Paraluman. Ikaw pala ang ipinagmamalaki nilang si Orduha? Sa isip ko, nakikita ko ang eksena. Si Sinag, na ngayon ay si Orduha, kaharap ang babaeng umahas sa kanyang asawa at pamilya. Magandang umaga, ma'am. Sagot ni Orduya,
Walang galit, walang gulat, trabaho lang. Tanggapin mo ang trabaho. Utos ni Paraluman. Pero may isa akong rule. Ayoko sa mga tsismosa. At ayoko sa mga may pamilya na uunahin pa kesa sa akin. May pamilya ka ba, Orduha? Tumahimik ang linya ng ilang segundo. Pinigil ko ang hininga ko. Wala po, ma'am. Sagot ni Orduha. Malamig pa sa yelo. Pinatay na po silang lahat. Ang lasa ng dugo sa bibig ko ay pamilyar. Ganoon din ang tunog ng pagtama ng kamao sa laman. Sa loob ng training room ng agency, nakahandusay sa paanan ko ang isang lalaking halos doble ang laki sa akin. Hinihingal siya, namimilipit sa sakit habang hawak ang kanyang tadyang. Ako? Ni hindi man lang ako pinawisan ng husto. Nakatingin sa akin ang lahat ng mga aplikante. Takot, paghanga, pangamba. Pero ang mahalaga lang sa akin ay ang nag-iisang pares ng mata na nanonood mula sa viewing deck sa itaas. Si Paraluman. Dahan-dahan siyang pumalakpak, mabagal, mapang-asar. Bumukas ang pinto at pumasok siya, suot ang isang mamahaling dress na kulay pula. Ang kulay na paborito ko noon, pero ngayon ay mukhang dugo sa katawan niya. Sumunod sa kanya ang amoy ng pabango na dati ay iniregalo ko pa sa kanya noong birthday niya. Impresibo, sabi niya habang tinititigan ako mula ulo hanggang paa. Hindi siya nakatingin sa akin bilang tao, kundi bilang isang gamit. Isang sandata. Gusto ko ang mga mata mo, Urduya. Walang takot, walang awa, parang mata ng isang mamamatay tao. Tinitigan ko siya pabalik. Kung alam lang niya. Kung alam lang niya na ang mamamatay tao na tinutukoy niya ay siya mismo at ako ang biktima na bumangon para maningil. Trabaho lang, ma'am, sagot ko. Pinapanatili ang boses kong mababa at gasgas. Good, ngumiti siya, pero hindi umabot sa mata. You're hired. Ayoko sa mga lalaking bodyguard. Masyadong madaling akitin o bayaran. Gusto ko ng babaeng kaya akong protektahan. At kayang pumatay para sa akin kung kinakailangan. Kaya mo ba yon? Basta tama ang bayad. Mabilis kong sagot. Kinahapunan din ay isinama niya ako sa Hacienda Hiraya. Habang binabagtas namin ang pamilyar na daan papasok sa gate, kumikirot ang dibdib ko. Ito ang bahay kung saan ako lumaki. Bawat puno, bawat bato, may alaala. Pero pagpasok namin sa main door, halos hindi ko na makilala ang sarili kong tahanan. Wala na ang mga painting na ipininta ng yumaong nanay ko. Pinalitan ito ng mga dambuhalang portrait ni Paraluman at Datu. Ang mga kurtinang puti na sumisimbolo sa kapayapaan ng pamilya namin ay pinalitan ng ginto at itim. Mabigat, mayabang, masakit sa mata. Ilagay mo ang gamit mo sa quarters. Utos ni Paraluman habang pabagsak na umupo sa sofa na dati ay paboritong upuan ni tatay. At siguraduhin mong laging nasa paningin kita. Tumango ako at naglakad patungo sa area ng mga katulong, pero hindi ako dumiretso sa kwarto ko. Ang mga paa ko ay kusa akong dinala sa likod ng bahay, sa may lumang bodega malapit sa dirty kitchen. May narinig akong mahina at paos na ubo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan akong sumilip sa siwang ng pinto ng bodega. Nanlamig ang buong katawan ko sa aking nakita. Ang tatay ko, si Mang Gunita, ang dating kagalang-galang na don ng asyenda, ngayon ay nakaupo sa isang lumang kawayang upuan, suot ang isang manipis at dugudugong sando. Ang payat-payat niya, ang kanyang mga mata ay tulala, nakatingin sa kawalan. Ang kwartong kinalalagyan niya ay amoy luma at amoy ihi. Tay. Halos lumabas sa bibig ko ang tawag, pero mabilis kong tinakpan ang bibig ko. Dumating ang isang matandang katulong, si Yaya Berta, ang dating mabait na yaya, pero ngayon ay mukhang takot na. May dala siyang mangkok ng lugaw na mukhang tubig lang ang laman. Sir Gunita, kain na po. Sabi ni Yaya Berta ng mabilis, parang nagmamadali. Pero bago pa man maiabot ni Yaya Berta ang mangkok,
may pumasok na isa pang mas bata at masungit na katulong. Si Rita, ang bagong mayordoma na dala ni Paraluman. Ano yan? Sigaw ni Rita. Bakit mo binibigyan ng pagkain ang matandang yan? Sinabi ni Ma'am Paraluman na kapag hindi siya pumirma sa mga papel, walang kakain. Pero Ma'am Rita, mahihimatay na po si Sir. Katwiran ni Yaya Berta. Wala akong pakialam. Hinablot ni Rita ang mangkok at ibinalibag ito sa sahig. Tumapon ng mainit na lugaw sa paanan ni tatay. Napatalo ng ama ko sa gulat at takot. Parang batang nanginginig sa sulok. Hayan! Sigaw ni Rita. Dinuro ang ama ko. Kung gutom ka, dilaan mo yan sa sahig. Nagdilim ang paningin ko. Nawala sa isip ko na ako si Urduha. Nawala sa isip ko ang misyon. Ang nakikita ko lang ay ang ama ko na inaapi sa sarili niyang pamamahay. Sa isang iglap, nasa loob na ako ng kwarto. Hindi nila namalayan ang pagpasok ko. Bago pa makahuma si Rita, nahawakan ko na ng mahigpit ang pulsuhan niya. Pinihit ko ito palikod ng mabilis at malakas. Aray! Bitawan mo ako! Tili ni Rita. Sino ka para tratuhin ng ganyan ang isang matanda? Bulong ko sa tainga niya. Ang boses ko ay nanginginig sa galit, pero pilit kong pinatatatag. Mas hinigpitan ko pa ang hawak. Narinig ko ang lagutok ng buto niya. Bodyguard ako ni Ma'am Paraluman. Sigaw ko. Pilit binabawi ang rason kung bakit ako nandoon. At ayaw ni Ma'am ng maingay. Kung mamamatay ang matandang to dahil sa gutom, sino ang mananagot? Ikaw? Binitawan ko siya ng padabog. Napaupo si Rita sa sahig. Hawak ang namumula niyang kamay. Takot na takot sa akin. Tumingin ako kay tatay. Nakatingin siya sa akin. Ang mga mata niyang kanina ay tulala. Ngayon ay may bahagyang pagkilala. Nakatitig siya sa mga mata ko. Ang tanging parte ng mukha ko na hindi nabago. Sa sinag? Bulong ng ama ko. Ang boses ay basag at mahina. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nakilala niya ba ako? O guni-guni lang ito ng isang amang nangungulila? Biglang bumukas ang pinto sa likuran ko. Anong nangyayari dito? Boses ni Datu. Dahan-dahan akong lumingon. Nakatayo si Datu sa may pintuan. Nakakunot ang noo at nakatingin ng diretso sa akin. Napalunok ako ng sarili kong laway, pero pinanatili ko ang blangko kong ekspresyon. Humarap ako kay Datu nang walang bahid ng takot. Sir, panimula ko, ginagamit ang boses na malamig at formal. Tinuturuan ko lang ng leksyon ang tauhan ninyo, ang ingay niya. Kung may bisita kayo sa main house, rinig na rinig ang sigaw niya. Nakakahiya sa reputasyon ninyo. Tumingin si Datu kay Rita, na ngayon nanginginig sa sahig habang hawak ang namamagang pulsuhan. Pagkatapos, ibinalik niya ang tingin sa akin. Ang mga mata niya ay mapanuri, tila binabasa ang kaluluwa ko. Kinabahan ako. Nakilala niya kaya ako. Pero dahan-dahan siyang ngumisi. Isang ngising puno ng interes. Tama ka, sabi ni Datu, habang humahakbang palapit sa akin. Ayoko ng maingay at ayoko ng mga palpak. Binalingan niya si Rita. Umalis ka sa paningin ko, Rita. Sa susunod na marinig ko pa ang boses mo na nambubulabog, hindi lang pilay ang aabutin mo. Nagkukumahog na tumayo si Rita at tumakbo palabas, pero bago siya umalis, tinapunan niya ako ng masamang tingin. Alam kong nagkaroon ako ng kaaway, pero wala akong pakialam. Muling tumingin si Datu sa tatay ko na nakaupo sa sahig. Ang nangisi sa mukha ni Datu ay napalitan ng pandidiri. At ikaw, tanda, dura ni Datu, sa sahig malapit sa paa ng ama ko. Huwag kang mag-inarte. Maswerte ka pa nga at pinapakain ka pa namin kahit wala ka ng silbi. Gusto ko siyang sapakin. Gusto ko siyang sakalin hanggang sa mawalan siya ng hininga. Ang Datu na minahal ko, paano naging ganito kasama ang Datu na nasa harap ko ngayon? O baka ganito na siya noon pa at nabulag lang ako ng pag-ibig. Linisin mo yan, Urduha.
Utos ni Datu sa akin, hindi na tumitingin. Pagkatapos, sumunod ka kay Paraluman. May lakad kayo. Tumalikod siya at naglakad palayo. Naiwan kami ni tatay at ni Yaya Berta. Agad na lumapit si Yaya Berta kay tatay para tulungan itong umupo pabalik sa kawayang silya. Tumingin ako sa ama ko. Nakatitig pa rin siya sa akin. Ang mga labi niya ay gumagalaw. Pilit na binibigkas ang pangalang Sinag. Kailangan kong magpigil. Hindi pa ngayon, tay. Hindi pa ngayon. Tinalikuran ko sila ng mabilis bago pa ako bumigay at yakapin siya. Ang bawat hakbang palayo ay parang hinihila ang puso ko palabas ng dibdib ko. 2:00 na ng madaling araw. Tahimik na ang buong Hacienda Hiraya. Ang tanging naririnig ko ay ang huni ng mga kuliglig at ang malakas na hilik ng guard sa may gate. Suot ang itim na damit. Dahan-dahan akong lumabas ng quarters. Ito ang unang gabi ng paghihiganti ko. Pero bago ang lahat, kailangan kong malaman ang totoo tungkol sa kondisyon ni tatay. Gamit ang isang hairpin, madali kong nabuksan ang lock ng lumang bodega. Madilim sa loob. Binuksan ko ang maliit na flashlight. Agad kong nakita si tatay, nakahiga sa isang manipis na banig sa sahig. Nanginginig siya sa lamig. Lumapit ako at hinubad ang jacket ko para ikumot sa kanya. Hinawakan ko ang kamay niya. Ang init. Nilalagnat siya. Tay! Bulong ko. Sa pagkakataong ito ay gamit ang tunay kong boses. Nandito na ako. Si Sinag to. Dumilat siya ng bahagya. Si Sinag. Anak. Napaluha ako. Kilala niya pa rin ako. Sa kabila ng lahat ng gamot at pahirap, hindi niya ako nakalimutan. Inikot ko ang paningin ko sa kwarto. Sa ibabaw ng isang maliit na mesa, may nakita akong mga bote ng gamot. Kinuha ko ang isa sa mga bote. Walang tatak ng pharmaceutical company. Isang plain na sticker lang ang nakadikit. Supplement. Twice a day. Binuksan ko ito at inamoy. Hindi ito amoy vitamins. Matapang ang amoy. Parang pinaghalong gamot sa ubo at pampatulog. Dali-dali akong kumuha ng ilang tableta at ibinalot ito sa isang tissue. Isinilid ko ito sa lihim na bulsa ng aking cargo pants. Ipapalyar ko ito kay Kalasag. Bulong ko sa sarili. Malalaman natin kung anong lason ang pinapainom nila sa'yo, tay. Alis na sana ako nang marinig ko ang mabibigat na hakbang sa labas. Papalapit sa bodega. Ang tunog ng sapatos sa graba ay pamilyar na pamilyar sa akin. Si Datu. Wala nang oras para magtago. Kung magtatago ako at mahuli, mas kahina-hinala. Kaya naman, tumayo ako ng tuwid. Inayos ang aking tindig at humarap sa pinto na parang isang gwardiyang nagroronda. Bumukas ang pinto ng marahas. Pumasok ang amoy ng alak bago pa man pumasok ang tao. Nakatayo doon si Datu. Hawak ang isang baso ng whiskey, nakabukas ang unang 3 butones ng kanyang polo at namumungay ang mga mata. Lasing siya. Napatigil siya nang makita ako sa dilim. Sino yan? Asik niya. Sabay taas ng kilay. Orduja po, sir. Sagot ko ng mabilis at matigas. Nag-iikot lang. Sinisiguro kong walang nakapasok sa perimeter. Lumapit siya sa akin. Gumagiwang ng bahagya. Ang amoy ng mamahaling whiskey ay humalo sa amoy ng luma at amag ng bodega. Tinitigan niya ako sa mata, ang tanging bahagi ng mukha ko na hindi natatakpan ng anino. Orduja. Ulit niya sa pangalan ko na parang tinitikman ito sa kanyang dila. Ang bagong aso ni Paraluman. Ngumisi siya at humakbang palapit hanggang sa halos magdikit na ang aming mga ilong. Ramdam ko ang init ng hininga niya. Gusto kong sumuka. Gusto kong ilabas ang kutsilyo ko at tapusin na ang lahat dito. Pero naalala ko si tatay. Naalala ko ang plano. Masipag ka masyado. Bulong niya. 2:00 na ng madaling araw. Bakit nandito ka sa kulungan ng matandang ulyanin na yan? Trabaho ko po ang siguraduhin ang seguridad ng buong asyenda, sir. Kasama na ang mga basura sa likod bahay.
Sagot ko. Pilit na nilulunok ang apdo sa lalamunan ko habang tinatawag na basura ang sarili kong ama para lang mapaniwala siya. Tumawa si Datu, isang tawang nakakakilabot. Gusto ko yan. Walang awa. Hindi katulad ng napatigil siya. Tumingin siya sa malayo sandali, tapos muling tumingin sa akin. Tinaas niya ang kamay niya at akmang hahawakan ng peklat sa pisngi ko. Automatiko akong umilag at hinawakan ang pulsuhan niya. Mabilis, malakas, nagulat siya. Pero imbes na magalit, lalo pang lumapad ang nangisi niya. Mabilis, puri niya. Nakakahawak ka ng lalaki ng hindi nanginginig. Alam mo ba ang asawa ko dati? Si Sinag. Napakalambot niya. Isang sigaw ko lang umiiyak na. Nakakasawa. Kumuyom ang kamao ko sa likod ko. Ah, ganun ba, Datu? Nakakasawa pala ang pagmamahal ko sa'yo. Bigla niyang inilapit ang baso ng alak sa bibig ko. Uminom ka, utos niya. Naka-duty po ako, sir. Tanggi ko. Sabi ko, uminom ka. Sigaw niya biglang nagbago ang mood. Huwag mong tatanggihan ang amo mo. Wala akong nagawa. Kinuha ko ang baso. Tinitigan ko ang alak na kulay amber. Ito ang paborito naming inumin noon tuwing anniversary. Ngayon, para itong lason. Ininom ko ito ng diretsahan. Gumuhit ang init sa lalamunan ko. Good girl! Sabi ni Datu habang hinahaplos ang braso ko pababa. Ang haplos niya ay nagpataas ng balahibo ko sa pandidiri. May kakaiba sa'yo, Orduja. Ang tapang mo. Parang hamon. Gusto ko ang hamon. Inilapit niya ang mukha niya sa leeg ko. Amoy na amoy ko ang pagnanasa sa kanya. Sa susunod na magkita tayo ng ganitong oras, siguraduhin mong hindi lang pagroronda ang kaya mong gawin. Binitawan niya ako at tumalikod, humahalakhak habang naglalakad pabalik sa main house. Naiwan akong nakatayo doon, nanginginig hindi sa takot, kundi sa matinding galit. Pinunasan ko ang bibig ko ng paulit-ulit, pilit na inaalis ang lasa ng alak na galing sa baso niya. Babayaran mo ito. Datu, bulong ko sa dilim. Isinusumpa ko, luluhod ka sa harap ko. Nakaparada ang L300 van ko sa di kalayuan sa gate ng Hacienda Hiraya. Sa labas, mukha lang itong ordinaryong delivery van ng Shopee o Lazada. Pero sa loob, para itong mini headquarters ng CIA. Puno ng monitor, wire, at sound equipment. Suot ko ang uniform ng isang courier, orange na polo, itim na sombrero at face mask. Hawak ko ang isang malaking kahon na nakapangalan kay Mrs. Paraluman Baluis. Sound check! Bulong ko sa maliit na mic sa kwelyo ko. Rinig kita, Kal. Loud and clear. Sagot ni Sinag o ni Urduha. Sa kabilang linya, ang boses niya sa earpiece ay kalmado. Pero alam kong sa loob-loob niya, nag-uunahan ng kaba at galit. Nasa gate na ako. Ide-deliver ko kunwari itong mga maternity pillows at baby clothes na in-order niya. Sasalubungin mo ba ako? Oo, ako ang naka-assign sa receiving area ngayon. Bilisan mo. Bumaba ako ng van at lumapit sa guardhouse. Gamit ang pinakamasigla at medyo tanga-tangahang nangiti, binati ko ang gwardiya. Boss, delivery po para kay Ma'am Paraluman. Naku, ang bigat nito. Baka kambal ang laman. Pinapasok ako agad. Siyempre, VIP package eh. Sa service entrance, nandoon siya. Si Orduja. Naka-uniforme ng bodyguard, nakatayo ng tuwid. Pero ang mga mata niya ay naghahanap ng karamay. Iniabot ko ang kahon sa kanya. Sa ilalim ng kahon, pasimple kong iniaabot ang isang maliit na pouch. Laman noon ang 3 microbugs, mga listening device na kasing liit lang ng butones. Sa kwarto, bulong ko habang nagpapanggap na pinipirmahan niya ang resibo. Ilagay mo sa ilalim ng kama, sa likod ng painting at sa loob ng walk-in closet. Copy, sagot niya nang hindi bumubuka ang bibig.
Umalis ako agad. Bawal magtagal, bawal mahalata. Pagbalik ko sa van, isinuot ko agad ang headset. Binuksan ko ang laptop. Nakita ko sa screen ang signal ng mga bugs na bagong kabit ni Orduya. Nasa master's bedroom na ako. Bulong ni Orduha sa linya. Wala tao. Nasa spa si Paraluman. Rinig ko ang bawat galaw niya. Ang lagutok ng sahig. Ang pagdikit ng adhesive ng bug sa ilalim ng table. Tapos na, sabi niya. Lalabas na ak. Biglang may bumukas na pinto. Shit, mura ni Orduha. Nandito na siya. Magtago ka. Utos ko. Napahawak ako ng mahigpit sa manibela. Sa closet! Bilis! Narinig ko ang mabilis na pagbukas at pagsara ng pinto ng cabinet. Kasunod nito ang katahimikan at ang tunog ng high heels na papalapit. Si Paraluman. At mukhang hindi siya nag-iisa. May kausap siya sa telepono. Oo, Doc. Oo, alam ko. Boses ni Paraluman. Malakas at malinaw sa audio feed ko. Siguraduhin mo lang na hindi yan iiyak kapag kinuha na natin. Ayoko ng maingay na bata. Napakunot ang noo ko. Bata? Narinig ko ang tunog ng zipper. Mukhang nagbibihis siya. Hi! Buntong hininga ni Paraluman, parang nabunutan ng tinik. Nakakapagod ang magdala ng ganito kabigat na foam maghapon. Ang init, nangangati na ang tiyan ko. Foam? Sa monitor. Nakita ko ang pagtaas ng heart rate ni Orduja base sa suot niyang smartwatch na konektado sa system ko. Kala! Nanginginig ang boses ni Orduja sa earpiece. Sobrang hina na halos hangin lang. Kal, tinanggal niya ang tiyan niya. Tinanggal niya ang baby bump. Foam lang. Foam lang ang laman. Nanlaki ang mata ko. Buntis kunwari. Para saan? Para sa mana? Para mapakasalan siya ni Datu ng mabilisan? Nagpatuloy si Paraluman sa pakikipag-usap sa telepono. Basta, Doc. Sa susunod na buwan, kailangan ko na ng sanggol. Yung bagong panganak. Yung mestiza, ha? Dapat kamukha ni Datu para walang maghinala. Bayaran mo na ang nanay ng bata. Tapos iligpit nyo na kung kailangan para walang habol. Nanlamig ako. Hindi lang siya sinungaling. Handa siyang bumili ng bata at iligpit ang totoong ina. Demonyo ang babaeng to. Oo, secured na ang mana ni Mang Gunita kapag may apo na. Tawa ni Paraluman. Ang tangang matanda. Pirma lang ng pirma kapag sabog sa gamot. Narinig ko ang mabigat na paghinga ni Orduja. Alam kong anumang oras, sasabog na siya sa galit. Alam kong gusto niyang lumabas sa closet at sakalin si Paraluman ngayon din. Sinag, huwag. Pigil ko sa kanya gamit ang radio. Huwag kang kikilos. Nire-record ko lahat. Ebidensya to. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Sa loob ng closet, marahil ay nanginginig ang buong katawan ni Orduya sa pagpipigil. Narinig ko ang pagkiskis ng siko niya sa dingding ng cabinet. Creak! Isang maliit na tunog, parang kahoy na naapakan. Biglang tumahimik si Paraluman sa kabilang linya. Wait lang, Doc, sabi ni Paraluman. Ang boses niya ay naging matalim. May narinig ako. Narinig ko ang mga yapak ni Paraluman papalapit sa closet. Papalapit ng papalapit kung saan nagtatago si Orduya. Bulong ko. Tumatagaktak na ang pawis ko sa noo. Ihanda mo ang sarili mo. Sino yan? Sigaw ni Paraluman. Huminto ang mga yapak sa tapat mismo ng pinto ng closet. Narinig ko ang paghawak ni Paraluman sa doorknob. Pinihit niya ito. Pinihit ni Paraluman ang doorknob. Sa bawat milimetro ng pagbukas ng pinto, pakiramdam ko ay humihinto ang mundo. Handa na akong sunggaban siya. Handa na akong tapusin ang misyon ngayon din. Pero bago pa man bumukas ng tuluyan ng pinto, inunahan ko na siya. Bigla kong itinulak ang pinto ng cabinet mula sa loob at lumabas ng mabilis. Nakabunot ang baril at nakatutok sa bintana. Ma'am, dapa! Sigaw ko. Napatalon si Paraluman sa gulat. Sa sobrang taranta, nabitawan niya ang robe na hawak niya
at mabilis na tinakpan ang kanyang tiyan gamit ang mga unan sa kama. Anong ginagawa mo dito? Tili niya, namumutla at nanginginig. Hindi ako tumingin sa kanya. Nanatili akong nakatutok sa bintana. Umaarteng may nakitang kalaban. May nakita akong anino sa bintana. Ma'am, pagsisinungaling ko nang walang kurap. Siniguro ko lang na walang sniper o intruder. Clear na po ang area. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Sinisigurong blanko ang mukha ko. Nakita ko ang takot sa mata niya. Hindi takot sa sniper, kundi takot na baka nakita ko ang sikreto niya. Ang tiyan niya. Flat na flat. Ang foam na ginagamit niya ay nakasilip sa ilalim ng kumot. Wala kang nakita. Madiin niyang sabi, habang mabilis na isinusuot ang robe at itinatago ang foam. Wala kang nakita. Naiintindihan mo ba, Orduja? Tumango ako, parang robot. Wala po, ma'am. Ang trabaho ko ay protektahan ang buhay niyo, hindi ang makialam sa personal niyong gamimit. Nakahinga siya ng maluwag, pero nanatili ang talim ng tingin niya. Labas. At sa susunod, kumatok ka bago ka pumasok sa lungga ko. Pagkalabas ko ng kwarto, saka lang ako nakahinga. Rinig ko ang boses ni Kalasag sa earpiece ko. Good job, Sinag. Muntik na yon, pero delikado ka na ngayon. Mainit na ang mata niya sa'yo. Alam ko, bulong ko habang naglalakad sa hallway, pero nakuha natin ang kailangan natin. Alam na nating peke ang pagbubuntis niya. Kinabukasan, naramdaman ko agad ang pagbabago ng ihip ng hangin. Nasa garden ako, nagbabantay habang nag-aagahan sina Datu at Paraluman. Nakatayo ako sa ilalim ng init ng araw. Suot ang itim kong suit. Tumutulo ang pawis sa likod ko. Pero hindi ako gumagalaw. Napansin kong kanina pa nakatingin si Datu sa akin. Hindi siya nakikinig sa sinasabi ni Paraluman tungkol sa wedding preparations. Ang mga mata niya ay nakapako sa akin, sa leeg ko, sa braso ko, sa bawat paghinga ko. Tumayo si Datu at lumapit sa akin. May dalang baso ng tubig. Mainit ba, Orduja? Tanong niya. Nakangisi. Kaya ko po, sir. Sagot ko. Huwag kang magpakabayani, sabi niya sabay abot ng baso. Nang abutin ko ito, sinadya niyang haplusin ang mga daliri ko. Tumagal ang hawak niya. Masyadong matagal. Sayang ang ganda mo kung matutuyo ka sa init ng araw. Narinig ko ang matalim na pagsinghap ni Kalasag sa earpiece. Bitawan mo ang kamay niya, gago. Gigil na bulong ni Kalasag sa tenga ko. Sinag, lumayo ka dyan, sasabog na ang dibdib ko sa selos dito. Gusto kong matawa sa reaksyon ni Kalasag, pero kailangan kong manatiling seryoso. Binawi ko ang kamay ko. Salamat po, sir, sabi ko, at umatras ng isang hakbang. Sa peripheral vision ko, nakita ko si Paraluman. Nakatingin siya sa amin mula sa veranda. Hawak niya ang tinidor ng mahigpit, halos mabaluktot ito. Ang selos sa mga mata niya ay hindi lang basta selos ng isang babae. Ito ay selos ng isang taong takot, maagawan ng kapangyarihan. Akala ko ay palalampasin niya ito, pero mali ako. Kinahapunan, ipinatawag ako ni Paraluman. Hindi sa opisina, kundi sa lumang bodega, sa likod bahay. Pagpasok ko, naabutan ko siyang nakatayo sa gitna. Sa paanan niya nakaluhod si tatay. Nakatali ang mga kamay ng ama ko. Nandoon din si Rita at dalawang lalaking tauhan, nakangisi. Ma'am, tanong ko, pinatatatag ang boses ko kahit na gusto ko nang magwala nang makita ko ang kalagayan ni tatay. Sabi ni Datu, magaling ka daw. Panimula ni Paraluman habang nilalaro ang isang latigo, whip, sa kanyang mga kamay. Sabi niya, matapang ka. Pero ako, hindi ako naniniwala sa salita lang. Lumapit siya sa akin at inabot ang latigo. Ang bigat nito sa kamay ko. Amoy, katad at lumang dugo. Nagdududa ako sa katapatan mo, Urduha. Bulong niya sa akin. Amoy na amoy ko ang mint ng hininga niya. Parang may tinatago ka. Parang masyado kang
mabait. Tumingin siya kay tatay na nanginginig sa takot. Ang matandang yan, turo niya kay Manggunita. Nagnakaw daw ng pagkain sa kusina. Isang malaking kasalanan sa pamamahay kong ang pagnanakaw. Alam kong kasinungalingan yon. Ni hindi nga makatayo si tatay ng maayos, paano pa magnanakaw? Anong gusto niyong gawin ko, ma'am? Tanong ko. Nanlalamig ang sikmura. Ngumiti si Paraluman, yung nangiting demonyo. Patunayan mo sa akin na ikaw, si Urduja matapang. Patunayan mo na wala kang awa. Patunayan mo na tapat ka sa akin at hindi sa kung sino mang multo ng nakaraan. Itinuro niya ang likod ni tatay. Bigyan mo siya ng 10 latay. Ngayon din, nanigas ako. Ang latigo sa kamay ko ay parang naging ahas na pumupulupot sa leeg ko. Rinig ko ang boses ni Kalasag sa earpiece. Nagpapanik. Huwag. Huwag mong gagawin. Aatake na ako. Papasukin ko na ang gate. Huwag, Kal. Bulong ko ng mahina, pero sapat para marinig niya. Kung aatake siya ngayon, masisira ang lahat. Mapapatay kami pareho at baka pati si tatay ay madamay. Hinihintay kita, Urduya, hamon ni Paraluman. O baka naman, kilala mo ang matandang ito? Baka naman, naaawa ka. Tumingin ako kay tatay. Nakatingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng luha, pero may halong pagkakilala. Umiling siya, nang dahan-dahan, tila sinasabing, "Anak, huwag." Pumikit ako ng mariin. Ito ang pinakamahirap na desisyon sa buong buhay ko. Itinaas ko ang latigo. "Patawad, tay," sigaw ng isip ko. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang latigo. Ang bigat. Bawat hibla ng katad na ito ay sumisigaw ng sakit at pagdurusa. Sa harap ko, nakaluhod ang sarili kong ama. Nanginginig hindi lang sa takot, kundi sa sakit na nararamdaman ng kanyang katawan. "Isa!" Sigaw ni Paraluman. Parang isang emperador na nanonood ng laban ng mga gladiator. Nag-aalab ang boses ni Kalasag sa earpiece ko. "Sinag, makinig ka sa akin. May plano ako. Kapag ibinaba mo ang latigo, isisigaw ko sa radyo ng mga guard na may sunog sa kusina. Magkakagulo sila. Doon ka kumilos." Huminga ako ng malalim. Tiwala. Kailangan kong magtiwala kay Kalasag. Itinaas ko ang latigo. Nakita ko ang takot sa mga mata ni tatay at ang kasiyahan sa mga mata ni Paraluman. Pumikit ako. "Patawad, tay. Para ito sa atin." Iwinasiwas ko ang latigo pababa ng buong lakas. Wash! Pero bago pa ito tumama sa likod ni tatay, bigla akong nag-iba ng direksyon. Sa huling sandali, inilihis ko ang dulo ng latigo. Hindi ito tumama sa balat niya. Crack! Tumama ito sa sementadong sahig, sa tabi mismo ng kanyang katawan. Ang lakas ng impact ay lumikha ng isang malakas at nakakabinging tunog na parang balat na hinahagupit. Kasabay nito, ginamit ko ang aking paa para sipain ang isang maliit na lata sa sahig, lumikha ng isa pang ingay. Sa labas, kasabay ng pagtama ng latigo, narinig ko ang sigaw ni Kalasag sa radyo ng mga security. "Sunog! Sunog sa main kitchen! Code red! Evacuate!" Biglang nagring ang mga alarm. Nagkagulo ang mga tauhan sa labas. Si Rita at ang 2 goons na kasama niya ay nagkatinginan. Hindi alam ang gagawin. "Anong nangyayari?" Sigaw ni Paraluman na wala ang nangisi sa mukha niya. "2." Sigaw ko, hindi nagpapahalatang may alam. Muli kong iwinasiwas ang latigo. Crack! Muli itong tumama sa sahig. Kasabay nito, napadaing si tatay. Isang daing na puno ng sakit. Hindi dahil sa latigo, kundi dahil sa pag-arte. Naiintindihan niya. Nakikisakay siya sa plano ko. 3. Crack! Aray ko po, tama na! Sigaw ni tatay, umiiyak. Ang galing niya. Ang ama kong dating negosyante, ngayon ay isang premyadong aktor
sa entablado ng aming paghihiganti. Anong sunog? Sigaw ni Paraluman sa kanyang walkie-talkie. Walang aalis dito. Tuloy ang parusa. Pero huli na. Ang gulo sa labas ay mas malakas. Ang takot sa sunog ay mas matindi kaysa sa takot sa kanya. Maging si Rita ay hindi na mapakali. Alam kong meron lang akong ilang segundo. Kailangan kong tapusin ito. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sunod-sunod, mabilis, malakas, crack, crack, crack. Ang bawat hagupit sa sahig ay kasabay ng pagsigaw ni tatay. Ang bodega ay napuno ng tunog ng karahasan at pagmamakaawa. Pagkatapos ng 10 hagupit, binitiwan ko ang latigo na parang napaso. Humihingal ako, hindi sa pagod, kundi sa tindi ng emosyon. Tumingin ako kay Paraluman. Ang pagdududa sa mukha niya ay napalitan ng paghanga. Isang paghangang nakakadiri. Sige na! Utos niya, medyo natataranta na sa gulo sa labas. Tapos na ang pagsubok. Manahimik na kayo dito. Ako na ang bahala sa labas. Mabilis siyang lumabas kasama si Rita at ang mga alalay niya. Nang kami na lang ni tatay at ni Yaya Berta ang naiwan, doon ako nang hina. Napaluhod ako sa sahig. Nanginginig ang buong katawan ko. Okay ka lang, Sinag? Boses ni Kalasag, puno ng pag-aalala. Okay lang, sagot ko. Pero tumutulo na ang mga luha ko. Mabilis na kinalagan ni Yaya Berta ang tali ni tatay. Agad akong niyakap ng ama ko. Mahigpit. Anak ko, ang tapang mo. Bulong niya sa buhok ko habang hinahaplos ang likod ko. Patawarin mo si tatay kung pinahirapan kita ng ganito. Hindi, tay. Ako po ang humihingi ng tawad. Sabi ko habang umiiyak sa dibdib niya. Patawad kung kailangan nating pagdaanan to. Niyakap niya ako ng mas mahigpit. Sa sandaling iyon, sa loob ng marumi at mabahong bodega, naramdaman ko ang pagmamahal na matagal ko nang hinahanap. Ang pagmamahal na hindi kailanman kayang ibigay ni Datu at Paraluman. Pero kailangan kong tapusin ang drama. Maya-maya lang, bumalik si Paraluman. Walang sunog. May nag-false alarm lang. Mga inutil. Sigaw niya. Mabilis akong tumayo at pinunasan ang luha ko. Nagsuot ulit ako ng maskara ni Orduha. Ma'am, sabi ko, tapos na po ang utos niyo. Ano pong susunod? Tinitigan niya ako. May respeto na ngayon sa mga mata niya. Mula ngayon, Orduha, pinagkakatiwalaan na kita. Manatili ka sa tabi ko. Huwag kang aalis. Habang naglalakad kami pabalik sa main house, lihim akong napangiti. Oo, Paraluman. Sabi ko sa isip ko, hindi ako aalis sa tabi mo hanggang sa araw na ako mismo ang magtulak sa'yo sa impyerno. Pero habang naglalakad, may naramdaman akong kumikinang sa sahig malapit sa kinatatayuan ni tatay kanina. Isang maliit na bagay na nahulog mula sa leeg ko nung nagpupumiglas ako. Ang locket. Ang gintong locket na may initials na S at D. Regalo sa akin ni Datu nung unang anniversary namin. Babalikan ko sana ito, pero huli na. Pumasok si Datu sa bodega. Nakita niya ang locket sa sahig. Dahan-dahan niya itong pinulot, tinitigan, at kinunutan ang noo. Nakahawak ako sa manibela ng sobrang higpit, puti na ang mga buko ng aking daliri. Mula sa monitor ko, kitang-kita ko ang lahat. Ang pag-angat ng latigo, ang pagtama nito sa sahig, ang pag-arte ni Manggunita, ang pag-iyak ni Sinag. Gusto kong sipain ang pinto ng van. Gusto kong sugurin ang hasyenda at tapusin na ang lahat. Pero pinigilan ko ang sarili ko. May plano kami. At ang plano ang magliligtas sa kanya. Okay na ako, Kal. Sabi ni Sinag sa earpiece pagkatapos ng lahat. Pero rinig na rinig ko ang panginginig sa boses niya. Hindi ka okay, sagot ko. Pero magiging okay din tayo. Malapit na. Nagre-rewind ako ng security footage mula sa isang hidden camera
na malapit sa bodega nang may napansin akong kumikinang sa sahig. Isang locket. Ang locket na ibinigay ni Datu kay Sinag. Ang locket na isinumpa ni Sinag na hindi na niya isusuot, pero isinuot pa rin niya sa ilalim ng kanyang damit bilang paalala. At nakita ko sa monitor si Datu. Pumasok siya. Pinulot niya ito. Tinitigan. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging iritado, naging pagtataka, at ngayon, pagdududa. Sinag, tawag ko agad sa comms. May problema. Nakuha niya ang locket. Katahimikan. Pagkatapos, isang mahinang mura. Alam ko, nakita ko. Kailangan na nating kumilos, sabi ko. Ngayon din, bukas na ang engagement party nila. Gagamitin nila ang okasyong yon para i-anunsyo ang pagbubuntis ni Paraluman at ang paglipat ng lahat ng ari-arian sa pangalan nila. Anong plano? Tanong niya. Ang huling ebidensya, Sinag. Ang patunay na si Datu ang nag-utos na pasabugin ang kampo nyo. Kailangan natin ng pruweba na mag-uugnay sa kanya sa mersenaryong gumawa noon. Saan natin hahanapin yon? Sa pinakaligtas na lugar para sa kanya. Sagot ko habang tinatype ang mga commands sa laptop ko. Pinapasok ang floor plan ng hacienda. Ang opisina niya, may private server doon na hindi konektado sa internet. Siguradong doon niya tinatago ang mga madudumi niyang transaksyon. Paano ako makakapasok? Laging nakalock yon at may alarm. Ako na ang bahala sa alarm, sabi ko. Ang kailangan kong gawin mo ay ang pinakamahirap na parte. Kailangan mo siyang ilayo sa opisina niya, kahit 10 minuto lang. Narinig ko ang malalim niyang paghinga. Alam niya kung ano ang ibig kong sabihin. Kailangan niyang gamitin ang pain. Ang pain na si Datu mismo ang gumawa. Gabi. Ang buong bahay ay abala sa paghahanda para sa party kinabukasan. Ito na ang pagkakataon. Nasa library siya ngayon, Sinag. Gabay ko sa kanya mula sa van. Malapit sa opisina. Gawin mo na. Pinanood ko sa hidden camera sa hallway si Orduja na may dalang tray na may lamang kape. Ang lakad niya ay puno ng kumpiyansa, pero alam ko, sa ilalim noon ay ang isang babaeng nasusuka sa gagawin niya. Pagdating niya sa tapat ng library, aksidente niyang nabitawan ang tray. Tumapon ang mainit na kape sa sahig at sa mamahaling sapatos ni Datu na sakto namang papalabas. Ano ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Sigaw ni Datu. Sorry po, sir. Hindi ko sinasadya. Sabi ni Orduya, sabay luhod para punasan ang sapatos ni Datu gamit ang dala niyang panyo. Hayaan mo na yan. Inis na, sabi ni Datu. Pero hindi tumayo si Orduja. Dahan-dahan niyang pinunasan ang katad na sapatos. Ang mga daliri niya, sinadya niyang idampi sa bukong-bukong ni Datu. Napatigil si Datu. Ang inis sa mukha niya ay napalitan ng pagnanasa. Pinanood niya ang bawat galaw ni Orduya. Okay na, sir, sabi ni Orduja. Sabay tayo. Ang mukha niya ay ilang pulgada lang ang layo sa mukha ni Datu. Pumunta ka sa kusina. Kumuha ka ng ice. Utos ni Datu. Pero ang boses niya ay malambing na ngayon. Dalhin mo sa veranda. Doon mo ako hintayin. Nang makaalis si Orduja, nagmadaling pumasok si Datu sa banyo para magpalit ng sapatos. Ito na ang hudyat. Sinag, pumasok ka na sa opisina. 5 minuto. Utos ko. Mabilis na kumilos si Orduja. Pagpasok niya sa opisina, dinisable ko ang alarm mula sa van. Okay? Nasa tapat na ako ng computer. Bulong niya. May USB port sa likod. Isaksak mo ang flash drive na binigay ko sa'yo. Ako na ang bahala mula dito. Sa screen ko, nakita kong nagpapop up ang drive. Mabilis kong pinatakbo ang hacking software. Firewall. Bypassed. Encryption. Bypassed. Nasaan ang files? Tanong ni Sinag. Nasa folder na ang pangalan ay Project Sunrise. Demonyo talaga, sabi ko. Dahil ang Sunrise ay Sinag sa Ingles, ginawa niyang codename ang pangalan ng asawa niya para sa pagpatay dito. Downloading, 8%? 15%?
Sa kabilang monitor, nakita ko si Datu na papunta na sa beranda. Si Sinag naman ay naghihintay na doon. Dala ang isang balde ng yelo. 30%, 45%. Lumapit si Datu kay Sinag. Inabutan siya ng isang baso ng alak. Umupo ka, Urduja, sabi ni Datu. Samahan mo akong uminom. Naka-duty po ako, sir. Hindi yan utos ng amo sa bodyguard. Malanding sabi ni Datu. Utos yan ng isang lalaki sa isang magandang babae. Narinig ko ang pag-upo ni Sinag. Kumukulo ang dugo ko. Gusto kong basagin ang monitor. 75%, 88%. Alam mo, sabi ni Datu, lumapit palalo kay Sinag. May kakaiba sa'yo. Ang amoy mo, pamilyar. Inamoy ni Datu ang leeg ni Sinag. 78%, 100%. Download complete. Sinag, umalis ka na dyan. Kanda diyan, nakuha ko na. Sigaw ko sa comms, pero huli na ang lahat. Biglang nanlaki ang mata ni Datu. Ang pagnanasa sa mukha niya ay biglang naging matalas na pagdududa. Ang pabango mo, bulong niya. Sandalwood at vanilla. Iyan ang pabango ng asawa ko. Yan ang pabango ni Sinag. Tinulak niya si Sinag sa pader. Mabilis, malakas. Sa earpiece, narinig ko ang pagkalabog ng katawan ni Sinag at ang pagbasag ng bote ng alak. At kasunod noon, ang isang tunog na nagpatigil ng paghinga ko. Ang tunog ng pagkasa ng baril. Hinawakan ni Datu ang panga ni Sinag nang mahigpit at itinutok ang dulo ng baril sa kanyang noo. Sabihin mo sa akin ang totoo, sabi ni Datu. Ang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Sino ka? Katahimikan. Sinag. Sumagot ka. Sinag. Sigaw ko sa radyo, pero wala nang sumasagot. Ang malamig na dulo ng baril sa noo ko ay parang yelo na pumapaso sa aking balat. Ang mga mata ni Datu ay nanlilisik, isang halo ng gulat, galit at pagdududa. Ang pagkakahawak niya sa panga ko ay mahigpit, masakit, at puno ng panggigipit. Sino ka? Ulit niya, mas madiin, mas mapanganib. Sa isang iglap, nag-flashback sa isip ko ang lahat. Ang aming kasal, ang kanyang mga pangako, ang pagsabog, ang libing, ang paghihirap ni tatay. Bigla, nawala ang takot ko, nawala ang pagpapanggap. Ang natira na lang ay ang purong galit ng isang babaeng tinraidor. Dahan-dahan, itinaas ko ang aking tingin at sinalubong ang mga mata niya. Hindi na bilang si Urduja, kundi bilang ako. At ngumiti ako. Isang nangiting hindi niya inaasahan. Isang nangiting mapait, puno ng sakit at nangaasar. Hindi mo na ba ako naaalala, mahal? Bulong ko, gamit ang dati kong boses. Ang boses na dati ay kumakanta para sa kanya, ngayon ay parang lason na dumadaloy sa hangin. Nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Ang pagdududa ay naging gulat. Ang gulat ay naging hindi makapaniwalang takot. Binitawan niya ang panga ko na parang napaso. Humakbang siya paatras. Ay hindi maari. Nautal niyang sabi. Patay ka na. Nakita ko, inilibing ka namin. Inilibing niyo ang pangalan ko, Datu. Sabi ko habang dahan-dahang tumatayo ng tuwid. Pero hindi ang kaluluwa ko at lalong hindi ang galit ko. Itinutok niya ulit ang baril sa akin. Pero ngayon, nanginginig na ang kamay niya. Manahimik ka. Isa kang impostor. Sino ka? Ako ang asawa mo. Sagot ko, bawat salita ay parang bala. Ako ang babaeng ipinagpalit mo sa isang pekeng buntis. Ako ang babaeng ipinapatay mo para makuha ang pera ng pamilya ko. Sa sobrang gulat, hindi na siya makapag-isip ng tama. Ito na ang pagkakataon ko. Sa isang mabilis na kilos na natutunan ko sa training, hinawakan ko ang kamay niyang may baril. Inikot ko ang pulsuhan niya at siniko ang kanyang braso. Nabitawan niya ang baril. Kasabay nito, sinipa ko ang kanyang tuhod. Napaluhod siya
Sa sakit, bago pa siya makabawi, dinampot ko ang baril mula sa sahig at itinutok ito sa kanya. Ngayon, ako na ang may hawak ng kapangyarihan. Gulat ka, Datu? Tanong ko, habang papalapit sa kanya. Hindi mo inakala na ang malambot mong asawa ay kayang gawin ito, no? Pakinggan mo ako. Pagmamakaawa niya. Hindi totoo yan. May nag-set up lang sa atin. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ko at sa unang pagkakataon, pumatak ang isang butil ng luha mula sa mata ko. Narinig ko ang lahat. Nakita ko ang lahat. Mula sa libing ko hanggang sa pagpapahirap niyo sa tatay ko. Sinag, please, patawarin mo ako. Ang tawad ay para sa mga nagsisisi, Datu. At ikaw, ang tanging pinagsisisihan mo ay dahil nahuli ka. Itinutok ko ang baril sa kanyang ulo. Nakita ko ang tunay na takot sa mga mata niya. Ang takot ng isang duwag. Pero hindi ko siya babarilin. Masyadong madali ang kamatayan para sa kanya. Kailangan niyang maranasan ang kahihiyan. Sa halip, hinampas ko siya sa likod ng ulo gamit ang puluhan ng baril. Malakas. Sapat para mawalan siya ng malay. Bumagsak siya sa sahig. Sinag, anong nangyari? Sumagot ka. Sigaw ni Kalasag sa earpiece. Buhay ako, Kal. Sagot ko, habang humihingal. Buhay na buhay at tapos na ang pagpapanggap. Kinaladkad ko ang walang malay na katawan ni Datu papasok sa isang maliit na storage room sa ilalim ng hagdan. Ikinandado ko ito mula sa labas. Nasaan ka? Tanong ko kay Kalasag. Nasa labas pa rin ng gate. Papasukin ko na ba ang pulis? Huwag pa, sabi ko. May mas maganda akong plano. Ang party? Ang engranding party nila bukas. Doon natin sila sisirain. Sa harap ng lahat ng kaibigan nila. Sa harap ng buong mundo. Tumakbo ako pabalik sa quarters ko. Tinanggal ko ang uniforme ni Urduja. Tinanggal ko ang makeup na nagtatago sa aking peklat. Binuksan ko ang aking maleta. Sa ilalim ng mga damit pansundalo, may isang bagay na matagal ko nang itinago. Isang pulang bestida. Silk. Makintab. Ang paborito kong bestida na isinuot ko noong huling kaarawan ko bago ang lahat. Ang kulay nito ay simbolo ng pag-ibig noon. Ngayon, simbolo na ito ng dugo at paghihiganti. Isinuot ko ito. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na si Sinag Dalisay na mahina. Hindi na rin si Urduja matapang na walang emosyon. Ako si Sinag. Ang bagyo na mananalasa sa kanilang perpektong mundo. Kinabukasan, nagsimulang dumating ang mga bisita. Mga politiko, mga negosyante, mga socialite. Lahat sila ay nakangiti. Hindi alam na isang malaking eskandalo ang sasabog sa harap nila. Nasaan si Datu? Nag-aalala na si Paraluman. Paulit-ulit niyang tinatawagan, pero walang sumasagot. Nang puno na ang grand ballroom, nang handa na ang lahat para sa big announcement, doon ako nagpasya na magpakita. Huminto ang tugtog, huminto ang tawanan. Dahan-dahan akong bumaba sa engrandeng hagdanan. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Ang iba ay nagtataka. Ang iba ay hindi makapaniwala. Ang iba ay takot na parang nakakita ng multo. Si Paraluman, na nasa gitna ng entablado, ay natigilan. Nabitawan niya ang hawak niyang mikropono. Ang mukha niya ay namutla na parang papel. Good evening! Bati ko sa lahat. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Mukhang na-miss ko ang sarili kong party. Nakatayo si Sinag sa tuktok ng hagdanan, balot sa kanyang pulang bestida. Ang peklat sa kanyang muka ay hindi nakabawas sa kanyang ganda. Sa halip, ito'y nagdagdag ng bagsik at kwento. Para siyang isang phoenix na muling nabuhay mula sa abo. At ang apoy sa kanyang mga mata ay handang lamunin ng lahat. Sa ibaba, ang bulungan ng mga bisita ay unti-unting lumalakas na parang bubuyog na nagkakagulo sa kanilang pugad. Diyos ko, si Sinag ba yan? Imposible!
Patay na siya. Multo! Nakakakita tayo ng multo. Si Paraluman naman, na nasa entablado, ay parang estatuang binuhusan ng malamig na tubig. Ang pekeng nangiti sa kanyang labi ay natunaw, napalitan ng purong pagkagimbal. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa nakikita. Papaanong yun lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahang bumaba si Sinag sa hagdanan. Bawat hakbang niya ay may bigat at layunin. Hindi siya nagmamadali. Ninanamnam niya ang bawat segundo ng kanilang pagkatulala. Pagdating niya sa gitna ng ballroom, kinuha niya ang mikropono na nabitawan ni Paraluman. Magandang gabi sa inyong lahat. Ulit niya. Ang boses ay kalmado, pero matalim. Tumatagos sa bawat sulok ng silid. Maraming salamat sa pagdalo sa, ano nga ba ito? Engagement party? O baka naman, victory party para sa pagkamatay ko? Isang kolektibong hininga ng gulat ang narinig mula sa mga tao. Huwag kayong maniwala sa kanya! Sigaw ni Paraluman. Pilit na binabawi ang kanyang lakas ng loob. Isa siyang impostor. Patawag kayo ng security. Security? Ngumisi si Sinag. Bakit? Takot ka na ba, best friend? Takot ka na bang malaman ng lahat ang mga sikreto mo? Itinaas ni Sinag ang isang maliit na remote. Alam nyo, mahilig kaming mag-asawa sa mga home video noon. Naisip kong ibahagi sa inyo ang isa sa mga paborito kong video na kuha kamakailan lang. Pinindot niya ang isang button. Biglang namatay ang mga ilaw. Ang tanging liwanag ay nagmula sa dambuhalang projector screen sa likod ng entablado. Ang parehong screen na dapat sana ay magpapakita ng kanilang love story, a VP. Ang unang lumabas sa screen ay ang master's bedroom at si Paraluman. Tinatanggal niya ang isang malaking foam mula sa ilalim ng kanyang damit. Inilalantad ang kanyang patag na tiyan. Kasunod nito ang audio recording ng kanyang pakikipag-usap sa doktor. Bayaran mo na ang nanay ng bata. Tapos iligpit niyo na kung kailangan para walang habol. Nagulantang ang lahat. Ang bulungan ay naging sigawan ng pagkondena. Sinungaling! Peke ang tiyan niya. Bibili siya ng bata? Hindi! Hindi totoo yan. Edited yan. Palahaw ni Paraluman. Pero walang naniniwala sa kanya. Hindi pa tayo tapos, sabi ni Sinag. Ang video ay nagbago. Ngayon, ipinapakita nito ang bodega. Si Manggunita, nakaluhod. Si Paraluman, hawak ang latigo. At ang audio ng kanyang utos. Bigyan mo siya ng 10 latay. Yung mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ni Manggunita na naroroon ay napatayo sa galit. Hayop ka, Paraluman. Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Sigaw ng isang matandang lalaki. Pero ang pinakapaborito kong parte, malamig na sabi ni Sinag, ay ang susunod. Ang huling ebidensya. Ang audio recording mula sa private server ni Datu. Malinaw na malinaw ang boses niya. Hanapin niyo ang pinakamagaling na mersenaryo. Kailangan magmukhang aksidente ang pagsabog. Siguraduhin niyong walang matitirang abo ni Sinag Dalisay. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang kasamaan sa likod ng mga salitang yon ay masyadong mabigat para sa lahat. Kasabay ng pagtatapos ng recording, bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok si Kalasag, hindi na nakasuot ng delivery uniform, kundi isang maayos na suit. Sa likod niya ay ang mga pulis. Paraluman Linsil, sabi ng hepe ng pulisya, inaaresto ka namin para sa attempted murder, kidnapping, at serious physical injuries. Hindi! Hindi ako sasama! Nagwawalang sigaw ni Paraluman. Pero bago pa man siya makatakbo, may humarang sa kanya. Si Yaya Berta, ang dating takot na katulong, ngayon ay matapang na humarap sa kanya. Para ito, sa lahat ng pananakit mo sa amin, ma'am, sabi ni Yaya Berta, at isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Paraluman. Habang kinakaladkad ng mga pulis si Paraluman,
Naisip ng lahat, nasaan si Datu? Na parang sinagot ang kanilang tanong. Bumukas ang pinto sa ilalim ng hagdanan. Lumabas si Datu, sugatan ng ulo, gusot ang damit at litong-lito. Anong, anong nangyayari dito? Nakita niya si Sinag. Nakita niya ang mga pulis. At doon niya naintindihan ang lahat. Huli na siya. Pero imbes na sumuko, isang demonyo pa rin ang nananahan sa kanya. Mabilis siyang kumilos. Hinablot niya ang isa sa mga bisita, isang babaeng socialite, at ginawa itong hostage. May nakuha siyang kutsilyo mula sa catering table at itununtok ito sa leeg ng babae. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw niya. "Lahat kayo, ibaba niyo ang baril niyo." Natigilan ang mga pulis. Nagpanik ang mga bisita at nagtakbuhan. Ang tanging hindi gumalaw ay si Sinag. Nakatayo lang siya. Nakatingin ng diretso kay Datu. Walang takot. "Tapos na ang laro, Datu," sabi ni Sinag. "Hindi pa," sigaw ni Datu. Ang mga mata niya ay puno ng kabaliwan. "Kung hindi ka mapapasa akin, Sinag, sisiguraduhin kong walang sino man ang magkakaroon sa'yo." Itinulak niya ang hostage at sumugod siya papunta kay Sinag. Hawak ang kutsilyo, handang pumatay. Mula sa kinatatayuan ko sa may pintuan, pinanood ko ang pagbagsak ng imperyo ng kasinungalingan ni Datu at Paraluman. Tagumpay. Nagtagumpay ang plano namin. Pero hindi pa tapos ang laban. Nang makita kong sumugod si Datu papunta kay Sinag, na may hawak na kutsilyo, kumilos ang katawan ko. Bago pa man makapag-isip ang utak ko. Sinag! Sigaw ko. Tumakbo ako ng sobrang bilis. Ang mga upuan ay natutumba. Ang mga baso ay nababasag. Ang tanging nakikita ko lang ay si Sinag at ang kumikinang na talim ng kutsilyo na papalapit sa kanya. Si Sinag ay handa. Nakita ko ang paghahanda niya sa kanyang fighting stance. Kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya. Alam ko yon. Isa siyang magaling na sundalo. Pero sa sandaling iyon, hindi ko siya nakita bilang sundalo. Nakita ko siya bilang ang babaeng minahal ko ng lihim sa loob ng 10 taon. Ang babaeng ipinangako ko sa sarili kong proprotektahan ko kahit anong mangyari. Hindi ngayon, sabi ng isip ko. Hindi sa ilalim ng aking pagbabantay. Nasa pagitan na ako nila. Hinarang ko ang katawan ko. Naramdaman ko ang pagbaon ng isang bagay na malamig at matalim sa aking tagiliran. Isang matinding kirot ang gumuhit sa buong katawan ko. Mainit. Masyadong mainit. Naramdaman ko ang pag-agos ng sarili kong dugo sa aking damit. "Kal!" Narinig ko ang sigaw ni Sinag. Ang boses niya ay basag, puno ng takot. Pero hindi ako bumagsak. Hindi pa. Ginamit ko ang natitira kong lakas. Hinawakan ko ang braso ni Datu. Pinihit ko ito. Sinipa ko ang kutsilyo palayo at isang malakas na suntok mula sa aking kanang kamao ang tumama sa kanyang panga. Bogsh! Bumagsak si Datu sa sahig. Walang malay. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makakatakas. Nang masiguro kong ligtas na si Sinag, doon na bumigay ang mga tuhod ko. Napaluhod ako. Hawak ang aking tagiliran na walang tigil sa pagdurugo. "Kal! Kalasag!" Lumuhod si Sinag sa harap ko. Hinawakan niya ang mukha ko. Ang mga luha ay umaagos na sa kanyang mga pisngi. Ang pulang bestida niya ay nababahiran na ngayon ng dugo. Hindi dugo ng kaaway, kundi dugo ko. "Bakit mo ginawa yon?" Tanong niya, nanginginig. "Kaya ko naman siya." "Bakit mo kailangang gawin yon?" Ngumiti ako, kahit na bawat paghinga ay parang sinasaksak ako. "Dahil yun ang trabaho ko, di ba?" Sabi ko ng paos. "Ang maging kalasag mo." Hinawakan niya ang sugat ko, pilit na pinipigilan ang pagdurugo. "Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis!" Sigaw niya sa mga pulis. Tawag ko sa kanya. Hinawakan ko ang kamay niya. "Okay lang. Ang mahalaga, ligtas ka. Huwag kang magsalita ng ganyan."
Sigaw niya. Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi mo ako pwedeng iwan. Ngayong malaya na ako. Hindi mo ako pwedeng iwan. Ang mga salitang yon. Ngayong malaya na ako. Ang mga salitang matagal ko nang gustong marinig. Pero unti-unti nang nagdidilim ang paningin ko. Ang mga tunog sa paligid ay humihina na parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ang tanging malinaw na lang ay ang mukha ni Sinag. Ang kanyang nag-aalalang mga mata. Ang kanyang mga luhang pumapatak sa aking pisngi. Ito na yata ang pinakamagandang tanawin na nakita ko sa buong buhay ko. Mahal. Hindi ko alam kung nasabi ko ba ito ng malakas o kung sa isip ko lang. Kita. At pagkatapos, ang lahat ay naging itim. Narinig ko ang isang mahabang, nakabibinging tunog. Ang flatline ng isang heart monitor. Narinig ko ang sigaw ni Sinag, isang sigaw na puno ng pagkawala at sakit. Pakiramdam ko ay lumulutang ako. Tapos na ba? Ito na ba ang katapusan ng laban ko? Kung oo, ayos lang. Dahil alam kong ang huling hininga ko ay para sa kanya. 6 na buwan. 6 na buwan na ang lumipas mula ng gabing iyon. Ang gabi kung saan natapos ang aking paghihiganti at halos matapos din ang buhay ng taong nagligtas sa akin. Nakatayo ako ngayon sa hardin ng Hacienda Hiraya. Wala na ang mga ginto at itim na dekorasyon ni Paraluman. Ibinalik ko ang mga puting kurtina. Ibinalik ko ang mga painting ng aking ina. Ang hangin ay muling naging sariwa. Ang bigat sa paligid ay nawala na. Sa tabi ko, nakaupo sa kanyang wheelchair si tatay. Hindi na siya tulala. Ang kanyang mga mata ay muling nagkaroon ng kislap. Araw-araw, unti-unti siyang lumalakas. Ang ganda ng mga bulaklak mo, anak, sabi ni tatay habang dinidiligan ko ang mga rosas. Ngumiti ako. Siyempre tay, para sa'yo yan at para kay mama. Si Datu at Paraluman ay napatunayang guilty sa lahat ng kaso. Habang buhay na pagkabilanggo. Walang parol. Sila ay nabubulok na ngayon sa kulungan. Pinagdurusahan ang bawat kasalanan na ginawa nila. Ang Hacienda Hiraya ay naibalik sa amin. Ang hustisya ay naibalik. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay na yon, may isang bagay pa rin na kulang. May isang puwang sa puso ko na hindi mapunan. Lumingon ako sa may pathway at doon nakita ko siya. Si Kalasag. Naglalakad siya papalapit sa amin. Dahan-dahan. May kaunting pilay sa kanyang kaliwang paa. Isang permanenteng paalala ng gabing iyon. Pero buhay siya. Nakaligtas siya. Pagkatapos ng ilang linggo sa ICU at buwan ng physical therapy, narito siya ngayon. Nakatayo sa harap ko. Magandang umaga po, tay. Bati niya kay tatay. Kalasag, iho. Magandang umaga. Masayang bati ni tatay. Tamang-tama ang dating mo. Nagugutom na ako. Sinag-anak, ipaghanda mo na kami ng almusal. Kumindat si tatay sa akin bago niya pinaandar ang kanyang wheelchair papasok ng bahay, iniwan kaming dalawa. Alam niya. Alam na alam niya. Naiwan kaming dalawa sa gitna ng hardin. Tahimik. Tanging yang hunilang ng mga ibon ang maririnig. Kamusta ang sugat mo? Basag ko sa katahimikan. Okay na. Sagot niya. Minsan kumikirot kapag malamig ang panahon, pero okay na. Salamat, Kal. Sabi ko. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Sa lahat ng ginawa mo, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Wala yon, Sinag. Sabi niya. Gagawin ko yon ng paulit-ulit para sa'yo. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang parehong kamay na sumuntok kay Datu, ang parehong kamay na humawak sa akin nung mga panahong bagsak na bagsak ako. Noong nasa ospital ka. Noong tumigil ang tibok ng puso mo. Nanginginig ang boses ko. Akala ko, huli na ang lahat. Akala ko, wala na akong pagkakataon na sabihin sa'yo. Huminga ako ng malalim. Itinaas ko ang aking tingin. Kal, mahal kita.
Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Pagkatapos, isang ngiti. Isang nangiting na ngayon ko lang nakita. Isang nangiting puno ng ginhawa, saya, at pagmamahal. Matagal na kitang mahal, Sinag. Bulong niya. Mula pa noong mga kadete pa lang tayo. Ikaw ang naging araw ko sa gitna ng dilim. Hinaplos niya ang peklat sa aking mukha. Hindi tulad ng iba na tinitingnan ito na may awa o pandidiri. Hinaplos niya ito ng may paggalang. Para sa akin, ito ang pinakamagandang marka sa buong mundo. Sabi niya, dahil ito ang simbolo ng katapangan mo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Niyakap niya ako pabalik sa wakas. Sa wakas, naramdaman kong umuwi na ako. Hindi sa bahay na ito, kundi sa mga braso niya. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi ito singsing na diamante. Isa itong dog tag, ang kanyang military dog tag. Ang pangalan niya ay, nakaukit dito, Kalasag Magtanggol. Wala akong maibibigay sa iyo na kayamanan, Sinag, sabi niya. Pero ibinibigay ko sa iyo ang buhay ko. Noon, ngayon, at magpakailanman. Isinuot niya ito sa aking leeg. Malamig ang metal sa aking balat, pero ang init ng pagmamahal niya ay bumalot sa buong pagkatao ko. Hinalikan niya ako, dahan-dahan, puno ng pangako. Hindi ito tulad ng mga halik ni Datu na puno ng pagnanasa at pag-aari. Ang halik ni Kalasag ay puno ng paggalang, pag-aalaga, at kapayapaan. Sa ilalim ng sikat ng araw, sa gitna ng hardin na minsan nang naging saksi ng kasinungalingan, nagsimula ang isang bagong kwento. Ang aming kwento. Ang paghihiganti ay tapos na. Ang tunay na simula ay narito na. At dito po nagtatapos ang ating kwento, mga minamahal naming tagapakinig. Isang kwentong nagpatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang maghiganti, kundi sa kakayahang bumangon, magpatawad sa sarili, at muling magmahal. Ang hustisya ay hindi laging matamis, pero ang kapayapaang dulot nito ay walang katumbas. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa paglalakbay ni Sinag at Kalasag. Kung meron kayong mga saloobin o komento tungkol sa ating kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-type yan sa comment section sa ibaba. Anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.